Hindi, na may ikinagugulat ko lang. Tingnan natin. Ewan ko ako ang buong akala ko. Hindi ko alam kung akala nyo rin to. Ang akala natin lahat, itutuloy na lang nila kung ano na yung nasimulan. Yun ba rin ba ang akala nyo? Yun din ang akala ko O, tingnan natin. Lagi ko naman silang katabi. Nasa Nangka, nasa Wakali, nasa Kodli. Lagi ko silang isinasama. Never sila napagdamutan ng kaalaman, pamamaraan, at mga bagay na gawain kung paano mo matataas ang antas ng pamumuhay ng tao or what you call the quality of life. No? Hindi yayaman ang tao sa gobyerno. Hindi kayang gawin ng gobyerno yumaman ng tao. Never. No government, even including America. But any government, whatever form it is, whether democracy, federal, monarchy, communism, whatever form of government is ang kayang gawin ng gobyerno is pataasin ang antas or the quality of life living in a community ng taong bayan. Yun ang kayang gawin ng gobyerno. Lahat naman yun ay alam nila. Ngayon nagagalit sa akin. Wala daw babalik. Tingnan ninyo, bakit ako hindi magtatampo? Sige, mag-real talk lang tayo. Simulan natin. Unang-una, senior citizen. Ito lang, sisimplihin ko lang yung conversation natin ngayong hapon na ito. Teka muna, kumain na ba kayo? Taas ka kamay nang hindi pa kumakain? Huwag kayo mag-alala, lilipas din yan. JTV, kailangan natin na-respond. Hindi, tingnan ninyo. Unang-una, senior citizen. Ito for the first time in history ng Manila. Kayo sumagot kung totoong history to. For the first time in history ng Manila, mayaman, middle class, mahirap, may sakit, o wala, botante hindi, nagkaroon ng pantay-pantay na pensyon ang mga lolo't lola ko at nanay at tatay ko sa lungsod ng Maynila. First time ba? Panahon pa ni Mayor Lacson hanggang magpasa akin. First time nangyari. Kasi first time kayong bumoto ng batang mayor. First time. Hindi po. Kasi ang mga madalas maboto nating mayor nung araw, yung konti na lang yung birthday. Okay naman yon dahil wisdom, experience, di ba, and knowledge, normal naman yon. But for the first time, pinagpantay-pantay ko ang tao at nilagay ko sa linyada, sa unahan ng linyada, yung mga matatanda. Opo, 500 pesos. Totoo lang real talk 500 pesos nowadays, baliwala yun. Yung iba naman sa inyo dito may 500 Tama ba? Pero tingnan po ninyo ginawa. Anong binago nila? Totoo ba na kapag hindi mo nakuha ng first quarter, hindi mo na makukuha ng second quarter? Kita ninyo? Bakit nila binago? Nung panahon ko, panatag ang tao. Panatag yung matanda. Na kahit na hindi niya makuha, halimbawa may sakit siya sa araw ng payout, wala siya sa barangay, wala siya sa komunidad. Panatag siya sa panahon ko na alam niya kapag hindi niya nakuha yung first quarter, doble siya sa second quarter. Tama ba? Pag hindi niya nakuha yung first quarter, second quarter, kasi nasa Amerika siya, o nasa abroad siya, o nasa probinsya siya, hanggang pagdating ng third quarter, triple. At sagad, ito pa sagad, doon sa Facebook ko, sinabi ko to noon, mga lolo ko, mga nanay ko, pumanatag kayo. Huwag kayo mag-aalala dyan. Hindi nyo kailangan magtiyaga na mahabang pila. Pag wala talaga, wala. Don't worry. Bakit? Pag hindi nyo nakuha yung January hanggang Nobyembre, pagdating ng Disyembre, 6,000. Maglulubi-lubi tayo. Lubi-lubi. Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto.
Ginanakay bigla. Hindi. Pero diba, gano'n naman talaga nung araw. And the reason behind is that ayaw kong magkakatarantahan yung mga matatanda, baka mawalan sila. Siyempre kakabahan yun eh. Minsan nga, ang haba-haba ng pila. Ang haba-haba ng pila sa loob ng barangay hall. Ang init-init, minsan umuulan pa. Pero hindi. Pag inaawat ng anak, hula ko, madalas sa inyo, inaawat kayo ng anak nyo, no? Nay, tay, huwag ka na pumila dyan, ako na lang magbabayad yan. Ito, 1.5. Ano sagot ng matanda? Ayoko ng pera mo, gusto ko yung kay Yorme. It's simply because it's not the money. It's not the amount. It's the act itself. It's not the value. It is not how much. Yung alam mo yung for the first time sa tinagal-tagal mong namuhay dito sa Maynila, yung iba sa inyo dito, inabot pa si Mayor Lacson. Mayor Villegas. Ibig sabihin, sa inaba-haba ng panahon ninyong paninirahan sa lungsod, sa tagal mo nagbabayad ng buwis, ngayon ka lang nakaramdam bilang matanda, ay, number 1 ako sa pulisiya at programa ng gobyerno. Ay, mahal ako ng gobyerno. Ay, iniintindi ako ng gobyerno, may bilang pa ako. Yun. That's the point of it. Bakit kailangan mo pampahirapan ngayon? So, anong gagawin na matanda ngayon? Alam mo naman ng mga matatanda, malalapot ang dugo niyan. Pagkagising sa umaga niya, saan niya pupunta? Chairman, anong balita? Lola, alaws pa. Uwi. Tulog. Gising ulit umaga. Saan ulit pupunta yan? Chairman, ano na? Wala pa. Mamukat-mukat mo, tinawagan ng apo yung matanda. Lola, namimiss ka na namin, pasyalan mo kami rito sa Bulacan. Lolo, namimiss ka na namin, pasyalan mo kami rito sa Laguna. Aba, eto na. Siyempre, matanda. Tumawag, apo. Yung interest ang tumawag eh. Di nagdali-dali nagbakasyon yung matanda. 2 days after, bumalik ng Dangwa. Pagbalik sa Dangwa, saan pupunta yun? Chairman, ano nangyari? Nako, Nay, kahapon nagkabigayan, wala ka. Di ba? Parang it doesn't make sense. Kakakarampot lang na pera. Bakit yan dati wala? Bakit ngayon nagkaroon? Simple lang. Nung nag-mayor ako, first time ninyo akong binoto na mayor, anong pagpasok ko? Walang pera. Okay lang yan. Wala akong sinising iba. Anong ginawa ko? Binuksan ko budget. Nakita ko sa budget. Road improvement, road maintenance, puro road improvement. Sabi ko, simentado naman yung buong Maynila. Ano pa ang i-maintain nyo dito? Kaya pala nagugulat ang taong bayan, kaganda-ganda ng kalsada, pagkagising, sabi ko, no, stop it. Sabi ko, hanggat hindi yan lubak, manatili ang lumang semento, basta nadadaanan ng maayos ang tao. Unahin nyo taong bayan. Kaya nagkaroon ng ganyan. Pwede naman pala. Posible naman pala. Bakit hindi nagawa nung araw? Kasi, it's the act itself. It's how you understand your people. Di ba? Ngayon, kita ninyo, nagulat ako, may bagong balita, mga lolo't lola ko, mga nanay tatay ko. May bagong magandang balita, yung nakaupo. Ang sabi daw, gagawin na raw 1,000. Jigi. Nabalitaan nyo na ba? Gagawin na raw 1,000? Ang ganda ng timing. Jigi. Di ba? Tingnan niyo. Sige. Ako naman gusto ko. Kaligayahan ninyo. Pag masaya kayo, masaya na ako sa paggugobyerno eh. Bakit ba hindi? Pero ang tanong ko lang, katulad ng isang kanta, bakit ngayon ka lang dumating sa buhay ko? Hindi. Kala ko ba wala tayong pera? Kala ko ba wala tayong pera dahil walang gamot sa health center? Walang gamot sa ospital? Bakit ngayon mag-Oktubre 2024?
bigla tayo nagkapera, gagawin ng 1,000. Wow! Ganda ng timing. Oh, sabi daw, ibibigay daw sa Enero 2025. Oh, Enero, quarterly, di ba? Enero, Pebrero, Marso, di bigayan ng Abril. Tama? Ano susunod sa Abril? Ano meron sa Mayo? Jigi. Siguro naman, naiintindihan ninyo, ano? Oh. Meron pa isa. Yung isang, nag-iikot dyan. O, gagawin daw 2,000. Wow! Ay, nako. You know, these politicians, alam niyo itong mga politikon to, hindi nila naintindihan yung konsepto. Kala niya, atat na atat ang taong bayan, lalo na mga matatanda, kapag tinataasan mo. No. Yes, we will appreciate. Why not? But it's not that. It's the principle behind the program. That's we are after. Bakit ba kala nyo ba nabibili nyo kami lahat dito sa Maynila? Darating kayo dito para kayo mga Superman, ipamumudbon nyo pera nyo sa amin, tapos kayo na mapupwesto. Wow! Siguro naintindihan nyo naman, ano? Maliwanag sa inyo? Ay, panatag na ako. Oh, hindi na ako kakabahan. Bagay, matatanda na kayo. Thank you. Bagay, matatanda na kayo eh. No? Alam nyo ng tama at mali. Tanong, pwede naman pala. Bakit nung pag-upo nyo pa lang, hindi nyo na binago? Kaya naman pala eh. Bakit ngayon nyo itatapat yan? Kaya po, nako, magsipag-ingat kayo at minamahal kong lolo't lola. Nanay, tatay. Basta kami, I trust you. Pangalawa, totoo ba na kapag hindi ka na butante, wala ka na rin pensyon? Tingnan mo kung gano'ng kasakit yan. Sige lang, pag-usapan natin kung hindi mahapdi sa puso yan. Ang ibig ba nilang sabihin, ako may sakit. Halimbawa, wag na ako magtuturo muna sa inyo. Ako may sakit, matanda na ako, senior citizen ako. 6 na taon ako nakahirati sa karamdaman. 2 eleksyon na ako hindi nakaboto. Hindi ako makaboto dala ng aking karamdaman. Ibig sabihin, dahil nawala na ako sa voters list, wala na akong pensyon. Wow! Heavy. Hindi ba masakit yun? Anong ibig nyo sabihin? Como wala na akong bilang sa boto, wala na akong pensyon? Buhay pa ako? Exactly. Buhay pa ako, humihinga pa ako? Ibig sabihin, hindi na ako kabilang sa lipunan dahil wala akong boto? Tatanda din kayo. Una-una lang yan. Mauna na sana sila. Di ba? Sa akin parang, kaya nga sinimplihan ko eh. Hindi nyo napansin? Mayaman, middle class, mahirap. Botante, hindi botante. May sakit o wala. Lahat pantay-pantay. Para wala nang tanong. Siyempre, mga matatanda magtatanong yan. Malilito yan. Oh. Oh. Pangatlo. Totoo ba? Wala na yung insure pinalitan ng stick O? Totoo ba yun? Totoo? Yung pandiabetes? Talaga? Wala na rin? Oh, Nay, Tay, lolo't lola, pasensya na kayo dyan ha. May konti akong alaala sa inyo. May insure dyan, di ba? Hawak nyo? Pasensya na kayo, nasa bote lang ha. Wala naman ako sa pwesto eh. Oh. Huwag kayong mag-alala. Total, nasa loob tayo ng sinihan. Ang tawag ko dyan, coming soon. Babalik natin yan. Kakakarampot lang sa totoo lang eh.
Eh gusto ko lang naman magkaroon ng karagdagang protina, nutrina. Mas dito sa Maynila ngayon, pahabaan ng buhay. Oh, because you are the priority on the list of programs and projects. Makikita mo. Oh, pang-apat, tingnan ninyo. Noong 2019, walang hiningi sa akin ng senior. Sa totoo lang, hindi naman hiningi yung pensyon eh. Hindi naman hiningi yung wala, isa lang hiningi sa akin ng senior. Sabi sa akin, Vice Mayor pa ako noon. Sabi niya, Vice, pwede ba makisuyo? Nakapag-birthday namin yung katulad sa Makati, may birthday cake. Yun lang ang nilambing sa akin na matatanda. Ano sabi ko? Huwag ko kayong mag-alala. Naalala yung sinabi ko sa entablado? Dadaling ko ang Makati sa Maynila. Nangyari. Nagkaroon tayo ng birthday cake. Tama po ba? Ngayon yung cake, baka susunod niya, mamun na lang. Totoo ba? Pinalitan pati size? This doesn't make sense. Ensure, cake, pension. Bakit natin tinitipid? Pero kung makagastos tayo sa Zumba sa Roas Boulevard, milyon-milyon. Kung makagastos tayo sa fashion show sa City Hall, milyon-milyon. Pero kinaliligaya, ikinalulugod ng mga matatanda sa Maynila. Sa totoo, kaya ako naman ginagawa yon. Sa totoo lang ha, real talk. Kaya ako yung ginagawa sa inyo, kaya ako kayo ini-spoil. Alam nyo bakit? Konti na lang birthday nyo eh. Oh, real talk lang. Alam nyo bakit? Alam mo yung gusto mo iparamdam sa nanay mo, sa tatay mo, sa lolo't lola mo, sa hinahaba-haba ng panahon ng paninirahan nila sa Maynila. Ngayon, mahalaga kami. Ngayon, importante kami. Ngayon, lagi kami prioridad ng gobyerno. Yun ang purpose noon. Sa totoo lang, yung maiparamdam mo sa matatanda na nag-alaga sa amin nung araw, nung malalambot pa buto namin. Kayo nag-alaga sa amin, tama si Chichi. Ngayon, marurupok na buto ninyo. Kami naman na matitigas ang buto, mano ba namang alagaan namin kayo? Kaya hindi ko mag-gets eh. Bakit? Alam naman nila yon. Kasama ko rin silang gumawa nun. Bakit kailangan baguhin? Bakit kailangan ibahin? Wala nang ang kalituhan eh. Konting porbetyo, pinagdadamot pa natin sa tao. Unang-una, hindi ko naman pera yun. Hindi rin nila pera yun. Pera naman ng taong bayan yun. Ibinabalik mo lang through services. Oh, mga lolo't lola ko, mga nanay tatay ko, total, gutom kayo. Umuwi kayo ng busog ng pag-asa. Sabihin ninyo, sa inyong mga mahal sa buhay, sa inyong mga anak, sa inyong mga kapitbahay, kakilala, pumanatag kayo, may awa ang Diyos, nakabalik tayo, ibabalik ko lahat ng binagot na wala sa senior citizen. Baka masigawan kayo. Hindi, pangalawa, totoo ba na kapag ikaw magpapacheck up, kailangan naka-online ka pa? Totoo? Ano, St. Luke's? Papacheck up ka lang sa health center, kailangan naka-online ka pa at schedule? Oh, binago na raw. Binago na raw, tinanggal na raw. Pero 2 years and 6 months, walang nakikinig sa taong bayan. Ang gobyerno yung nagtetengang kawali. Nahihirapan ng utaw. Walang nakinig. Ngayon, dahil may lalaban, binago na. Eh, paano kung hindi pala ako tumakbo? See? Tingnan nyo. Sige, real talk tayo. Nay, tay. Diyan nyo malalaman na ang leader hindi naunawaan ang katatayuan ng kanyang nasasakupan. Bakit? Sige, total, kayo mga matatanda, pinapayuhan nyo kami mga bata, ang lagi nyo sinasabi, oy, sumunod kayo sa regulasyon ha, sumunod kayo sa lituntunin. O sige, sundan muna natin.
Tingnan natin kung di pahirap sa tao yan. Una, I have to give credit where it's due. Noong panahon ko, at hindi ko lang panahon ng mga sinundan ko, si Erap, si Lim, si Atienza, si Lopez, si Bagaching, si Villegas, si Lacson, lahat na nagdaang mayor. Ang taong bayan kapag pupunta sa health center, 1-2. 1-2 sawa. Anytime na gustuhin ng tao magpa-check up, dahil may nararamdaman siya, kinakabahan siya, pupunta siya sa health center. May reseta siya para sa kanyang vitamina at mga maintenance, pupunta ng health center. Anytime na gugustuhin niya. Correct. Ngayon, anong ginawa? Schedule, online, o tingnan natin ha. Wala nang gamot. Tamo, gamot pa yun, mas matindi problema nun. Ito na lang sisimplihin ko online. Anong kailangan mo sa online? Cellphone. Cellphone libre? Bibili ka. Madalit salita, tosgas ka. Pangalawa, anong kailangan mo sa cellphone? Load. Libre ba load? Tosgas ka. Pangatlo't pinakamalupit, hindi ka marunong mag-online. Nay, sample. Sample lang to, Nay, hindi to mangyayari sa iyo. Sample lang, for the sake of conversation. Nay, anong pangalan nyo? Si Nanay Carmelita, isang araw, hinahapo. Apo, dalhin mo nga ako sa health center. Ano sagot ng apo? Tumigil ka, Lola, ha? Wala kang online. Ano nangyayari kay Nanay Carmelita? Paalam na aking ina. I mean, walang kabagay-bagay. Gusto mo lang magpa-check up, kinakabahan ka eh. The logic behind and the principle behind health center is immediate care. The word is immediate care. It will not cure you. Hindi ka gagamutin ng health center. Ang ano yan, halimbawa, for example, ito mas malalang example. Dito ka nakatira. Ang katabing bahay mo, health center. Alam naman natin ang health center. Katabi lang natin. Dito ka nakatira. Bigla ka nagdidelirio. Nagdodoble vista ka. Para ka nahihilo, nabibertigo. Kinakabahan ka ngayon, baka high blood ka. Wala ka pang BP. BP lang ha, BP. Saan ka pupunta? Sa health center. Para magpa-check up kung high blood ka. Isang hakbang ka lang. Oy, teka, wala kang schedule. Ano nangyari sa'yo? Kunin mo. Doesn't make sense talaga, sa totoo lang. Di ha? Pag ikaw gumagawa ng programa, nangongopya ka, gusto mo episyente, ako nangongopya lang ako. Mga lolo't lola ko, mga tatay't nanay ko, totoong nangongopya lang ako. Nangongopya ako ng mga magaganda sa mundo na applicable sa kostumbre ng Pilipino, ng Manileño. Ibig sabihin, kostumbre kung saan sanay. Kung ano yung sanay ang tao at madali niya maunawaan, pag kinokopya mo, ibinabagay mo doon. For example, nakita niyo yung Albert Elementary School? Maganda? World class? Kinopya ko lang yun. Xavier School. Bakit? Doon nag-aral ang anak ko. Yung anak ko mapalad. Bakit? Yung tatay niya, Rosauro Almario Elementary School. Public school. Sabi nila mababang paaralan ng Rosauro Almario, hindi po, 5th floor po yun, mataas po yun. Pero yung anak ko maswerte. Bakit? Nakaangat ang tatay niya Nakaraos ako siyempre gusto ko maganda para sa kanya. Ang gusto ko, yung natikman ng anak ko, matikman ng mga apo at anak nyo din. That's why, nung sinasabi, may ini-interview pang isang mayor, dito, sobra-sobra daw yung ginawa natin. Ngayon lang ako nakarinig sa isang politiko, nagre-reklamo, ang dami daw natin ginawa. Hindi, totoo.
Eh, yung ginawa ko ba'y kapakinabangan ng tao? Condominium 1, Condominium 2, Binondominium 1, San Lazaro Residence, San Sebastian Residence. Oh. Luminis ang Blooming Treat sa palengke. Oh. Magsaysay High School. Sabay-sabay, all 10-story, fully air-conditioned public school. Itinataas mo ang antas ng pag-aaral, yung environment ng anak ninyo. Ngayon, yung mga private school, naglilipatan na ngayon sa Albert. Bakit? Eh, mas malamig sa Albert eh. Mas maayos. Saan ka nakakita public school, may soccer field sa gitna? I mean, what I'm saying is that, I don't want to detail everything. What I mean is that, kung gagawa ka ng programa ng gobyerno, hindi dapat yung nakasanayan ng mga politiko nung araw, yung MEMA. May magawa lang. May masabi lang, ang galing nyo. Tama. Exactly. You have to make a difference. You have to show it to the people. You have to show, kailangan mo ipakita sa mamamayan mo, nakakaiba ang gobyerno ngayon at may gobyerno sa lungsod ng Maynila. O, pumanatag kayo mga lolo't lola ko, nanay tatay ko, umuwi kayo ng busog na pag-asa. Pag-asa lang bubusugin ko ngayon. Ibabalik ko ang dating sistema ng health center sa ating lungsod. Pangatlo, hindi ko alam kung ako lang nakakapansin nito. Kasi pag ako nagsabi nito, bias ako. Kalaban ako eh. Pero matanong ko lang kayo, Nay, Tay, lolo't lola, napapansin nyo ba parang dumudugyot ulit ang Maynila? Kasi kala ko ako lang nakakapansin eh. Eh pag ako lang ang nagsabi, eh wala eh, panira yan, eh kalaban yan eh. So yun din ang nararamdaman ninyo. No, parang wala na ulit na gobyerno. Namimiss nyo ba yung may gobyerno sa umaga, tanghali, hapon, gabi, hanggang madaling araw? Namimiss nyo? Mga batang Maynila, pumanatag kayo't may hawaan Diyos na kabalik tayo. With your help, we will make Manila great again. Pang-apat at panghuli para uwian na to. Kasi pag umabot talaga tayo dito ng alas 12 pasado, yari si JTV. Nay, Tay, real talk. Si Yorme, maraming iniwang utang. Tama ba? Sabi nila, oh, gusto niyo po ba malaman yung sagot? Interesado ba kayong malaman yung sagot? At gusto niyo sa akin mismo manggaling? O sige, tanong muna. Taas ang kamay ng nanay at tatay dito o taas ang kamay ng may mga anak. May mga anak. Ayoko kasing ulaan kung dalaga pa kayo eh. May anak kayo? May apo? Real talk. Kapag walang makain ang anak ninyo, gagawa nyo ng paraan? We. Gagawa nyo ng paraan? Iraraos nyo? Itatawid nyo? Totoo ba ang kasabihan na kapag kagipit sa Bombay, kumakapit? Hindi. Iraraos nyo? Itatawid nyo? Totoo ba ang kasabihan ng isang ina, ng isang ama, o isang magulang per se? Isusubo mo na lang, ibibigay pa sa anak mo? Totoo yun? Yan din po ang ginawa ko bilang ama ng 2 milyong Manileño noong panahon ng pandemya. Bakit? Maraming utang. Opo, nangutang po ako. Bakit? Natatakot ako sa utaw eh. Nasira ang ekonomiya ng mundo. Amerika ng utang, Pilipinas ng utang, lahat ng gobyerno ng utang. Bakit? Walang ekonomiya. Walang ekonomiya. Walang negosyo. Walang negosyo. Walang trabaho. Walang trabaho. Walang picha. Walang picha. Walang chicha. Tama ba? Anong gagawin ko? When I took the responsibility in 2019 at the very young age, I took everything. Even the problems of that city government. But ni minsan magsiyasat kayo.
Hindi ako nagturo ng daliri ng kasalanan ng ibang administrasyon. No. Pumasok ako walang pera. Alam nating lahat yun. That's it. Nagre-recover na tayo. Sa tax policy natin, amnesty, cleanliness, orderliness, peace and order. Nag-take off na tayong ganyan. Hindi ko naman mahulaan na magpapandemya. Nagkapandemya eh. Anong gagawin ko? Umaasa ang tao sa gobyerno. Kahit kamag-anak niya, hindi niya maasahan. Bakit? Yung sitwasyon niya at yung sitwasyon ng kamag-anak niya ay pareho. Lahat ng tao nangangamba magkasakit. Lahat ng tao magugutom. Ano nangyari? Ginawan ko ng paraan. In fact, you can research it. 3 months. This is how much I love you. 3 months, hindi ako umuwi sa bahay. 3 months, hindi ako umuwi ni araw, ni gabi. Natulog ako sa City Hall. Naghahanap ako ng pamamaraan. Paano ko maitatawid yung 2 milyong bibig? 700,000 families umaasa kung may masasandalan ba silang gobyerno, kung may gamot ba, kung may bakuna ba, hindi ba magkakalat ang COVID? Magugutom ang tao. Ano nangyari? Ginawan ko ng paraan. Sabi ko nga, mga nanay ko, tatay ko, lolo't lola ko, mga batang Maynila, pumanatag kayo. Pag wala na akong maibebenta, wala na akong mautangan, nakita nyo tong relo na to, ipasasalya ko to kay Tambunting, makaraos lang tayo. Totoo naman. That's how being a parent. You have 2 million people umaasa sa iyo. O, nung ginawa ko, nakaraos tayo. Awa ng Diyos, sa Maynila lang, may food box. Buwan-buwan. Tayo lang. Ito real talk. Ikumpara ninyo. Sa ibang syudad, mas mayaman sa atin. Maraming pera. Ano pinamimigay? Nakasupot, kala mo may sunog. Sa Maynila, food box. Why? Because ahead of time, in that 3 months, na hindi ako umuwi, nag-iisip ako ng epekto sa buhay ng tao. Nag-iisip ako ng paraan paano may raraos ang tao. That's why even the box itself has its science. How many mouth to feed? How many days it will last? Kaya tayo nagkaroon tayo food box buwan-buwan. Abay, nung araw, pasama-sama pa sila, pabigay-bigay pa sila ng food box, pag ganyan-ganyan pa sila. Oh. Abay, ngayon, masama yun. Mga kababayan, tayo lang sa buong Pilipinas na local government unit may remdesivir, tocilizumab, molnupiravir. Mga gamot na mamahalin, 100,000, 84 years old. Sa Santa Ana, 45 days naka-intubate yung 84 years old. Nung dumating yung gamot, buhay yung matanda, tuwan-tuwa yung pamilya. Ang bakuna, tanging local government sa buong Pilipinas, lalahatin ko po ito ha. Gusto ko lang itangos yun ng ilong bilang batang Maynila. Tayo lang ang local government nakabili na sarili nating bakuna. Mauna lang tayo. Makapagbakuna lang tayo. Ang bakuna kahit saan, 24 oras. Tayo lang ang nakapagtatag na local government, nakapagtayo ng COVID-filled hospital. Sa Luneta, atin yun. Done in 52 days, 344 bed capacity. Habang nangyayari lahat ng COVID, tayo lang nagpapagawa ng mga pagawaing bayan na kabubuti ng ating mga anak at apo. Saan ko kinuha ang pera na yun? Ano, umipot ako ng ginto? Hindi. I never asked the people. I've never answered the people of their problems with an answer of another problem. Sabi nga ng video, we find ways. That's how you should do it, being a leader. You don't complain. You don't point fingers to others. Your adversity is within yourselves. Ikaw ang harap ng mga pagsubok na yun. At ipakita mo na kaya mong pamunuan ang 2 milyong mamamayan na umaasa sa iyo. Tingnan natin, saan ba ako nangutang? Tingnan natin, maigi. Saan ako nangutang? Sa gobyerno. Ha? Hindi naman kita maintindihan, Yorme. Sabi mo, nangutang ang Pilipinas. Opo. Saan kasabi sa gobyerno ng utang? O di, liwanagin natin. Ito po,
Para mas madaling imuestra, ito po yung buong katawan ko. Dalawang bahagi ng bulsa. National government sa Wakali. Local government sa Nangka. Saan ako nangutang? Land Bank of the Philippines. Sino may-ari? Gobyerno. DBP, Development Bank of the Philippines. Sino may-ari? Gobyerno. Madalit salita, itong Wakali, paldo. Ito ang Philippine Government Financial Institution. Run and owned by the government. Paldo. Yung kanan, local government. Nga. Walang laman. Anong ginawa ko bilang leader? Dumukot lang sa kaliwang bulsa. Inilagay ko sa kanang bulsa ng makaraos ang mga batang Maynila. Aba ngayon, masama na yun? Wow! Teka muna. Paano na-aprobahan yun? Sino nag-aproba nun? Sila, correct. Sinong kasama ko nun? Sinong vice mayor ko nun? Bakit masama na ngayon yung ginawa ko na yun? Kung masama yung ginawa ko na yun, masama kaming lahat. Damay-damay na kami. Pero at least, ako, I'll take full responsibility. Why? Kung mali ang ginawa ko, maglalakad ako sa Dangwa, F. de la Puente, sa Marsan, sa Sampaloc, matangos ang ilong ko kahit anong oras ng gabi. Isa lang masasabi ko, nakaraos kami noong pandemya. That's why I asked you a while ago, in the beginning, ano sabi ko? Salamat sa Diyos, buhay tayo lahat. Marami sa atin patay na. Mahal natin sa buhay. Wala na. Tayo nakaraos. Life must go on. Reklamo silang reklamo sa utang. Teka, bakit ngayon lang naalala may utang? 2022 pa ako wala dyan. Saka alam nyo palang may utang. Bakit pa kayo nagpaboto ng mayor? Puro lang pala kayo reklamo ng utang. I mean, let's come to our senses. It's nothing new. You know it from the beginning. Now you're pointing fingers. Huwag mong isisisi yung kakulangan mo sa ibang tao. When you wanted to be elected and the people voted and gave it to you, you must fulfill the obligation. That's how you call leadership in crisis. Ngayon, kung yun po mali, mga nanay at tatay ko, ay harap ako sa inyo, pagbabayaran ko yun sa desisyon ng taong bayan. For the meantime, reklamo sa utang, lumaya sila dyan, ako magbabayad. Simple lang. I mean, that's how government is. Nay, tay, lolo, tola, gusto niyo pa talaga akong bumalik? We, bakit sinacharot-charot nyo lang ako? Ha? Promise? Gusto niyo ako bumalik? Taas ka ang kamay, gusto ako bumalik? Okay, sige. Ganito ha? Total, gusto niyo akong bumalik. Kayo may gusto nito, baka masigawan kayo nun. Sige, ganito. Pwede mag-request ng isa? Isa lang. Lahat ng problema ng komunidad at ng mamamayan nito ay gagampanan ko ang tungkulin ko. Kaya isa lang hingin ko. Isa lang. Pwede ba straight? Uy. Hoy, mga taga Marsan. F. de la Puente. Dangwa. Steady lang kayo sa sagot niyo. Baka mga politiko din kayo. Promise straight? Di nga. Pati sa pamilya ninyo? Sige, baka manlamig kayo. Hindi kasi, ako pinapaalala ko lang. Alam nyo naman, maghahalalan ngayon. Lahat ng Superman, nakat Super Friends, lumalabas. Di ba, namimigay ng mga kung ano-anong dilata. Namimigay ng kung AX. Namimigay ng tupad. Ano yun? Isa pa, may bago, akap. Ako, ang lata yata na salita, na-invento na ng gobyerno. Malambutsing lang ang tao. Pero ako ganito lang, simple lang. Halimbawa, dumating na yung AX.
O yung tupad, for example, yung tupad. Sayang din yun, 2 bulig, 3 bulig, 4 na bulig. Walang kahirap-hirap, kukuha ka lang ng walis sabay picture. Ayos nga buto-buto. O pero, gusto ko naman matanggap yung pera naman ng taong bayan yan eh. Tama ba? O, pero paalala ko lang, namatay si Juan. Si Juan, umakyat sa langit, nakita ng bantay sa langit, inawat siya. Sabi, teka lang, hindi ka naka-online. Pati kamataya, kailangan naka-schedule. Total, maraming bagong regulasyon sa Maynila. O meron din kami bagong regulasyon dito. Kailangan manatili ka ng 1 araw sa impyerno at 1 araw sa langit. Pagkatapos mong manatili, malaya ka nang makakapamili. Walang nagawa si Juan. Sumakay ng elevator. Bumaba ng impyerno. Pagbukas ng impyerno, nakita niya yung impyerno. Wow! Boracay! Wow! Ang ganda ng impyerno. Ang dami mga babies, mga papampam. Wow! Ang sexy. Nagbabatuan sila ng hamon. Wow! Ang alak, 1-2. 1-2 sawa. Ang sarap ng buhay sa impyerno. Matapos ang 1 araw, makita mo siya sa langit. Pagdating sa langit, bumukas ang elevator. Nakita niya mga utaw sa langit. Nagdarasal. Naghaharping. Sabi ni Juan, boring. Walang ganap. Matapos ang 1 araw, nakita niya ulit bantay sa langit. Tinanong siya, "Oh Juan, saan mo gusto?" Sabi ni Juan, mabilis sagot niya, "Sa impyerno po." Masusunod, dahil ikaw ay malayang makakapamili. Sumakay ulit ng elevator. Bumaba ng impyerno, pagbukas ng elevator, sa impyerno laking gulat ni Juan. Yung Boracay, naging dagat-dagat ang apoy na kumukulong asupre. Sabi ni Juan, ano nangyari? Yung mga babies, yung mga papampam, may buntot at sungay. Ano nangyari dito? Yung mga hamon, buto na lang. Nakita niya si demonyo. Demonyo, halika rito. Demonyo ka talaga. Bakit ganoon? Kahapon lamang, ang sarap-sarap ng buhay sa impyerno. Bakit ngayon? Buka ng impyerno. Sabi ni demonyo, kahapon, nangangampanya kami. Ngayon, bumoto ka na. Yan ay isang kwento ni Juan na lagi magpapaalala sa atin pagdating ng paghuhukom. Magtatala na kayo dahil sa Mayo, mamimili na ang mamamayan. Nay, tay, lolo't lola, pagdating ng araw ng paghuhukom sa pagtatala ninyo ng mga maliligtas, isipin ninyo, sa ayaw at sa gusto nating lahat, kasama kami, magpapantay ang paan natin. Isipin nyo, anong uri ng gobyerno ko iiwan ang aking mga mahal sa buhay? Yan ang aral ng kwento ni Juan. Oh, gusto niyo ba talaga akong bumalik? Yes. Promise? Promise. Straight? Straight. Andiyan na! Rino Tolentino! Lady Quintos! Eunice Castro! Hindi tao, hindi hayop, bagay ito. Romy Bagay! Doc Almiron! Yan po ang mga Yormes Choice. Meron pa? Talagang hindi nyo makakalimutan pagkagipit sa Bombay kumakapit. Ang ating minamahal, pinakamasipag, DJ Bagaching. Ang ating Congressman, JTB. Sa barangayan. At ang ating Vice Mayor, may asim pa. Siya po ay 19. Sabi niya kanina, mukha raw siyang dalaga. 19 na ho yan.
Naintindihan nyo na yan.